Tapang ng loob. At diskarte. Ito ang baon ng mga cowboy sa Masbate Rodeo Festival nang harapin nila ang katunggaling baka. Kaliwat kanan, walang awang sinusuwag ng mga bakang nagwawala ang mga cowboys. Sa pagkakataon na ito, alam ko na matinding pagsubok ang aking haharapin. Kahit na hindi ako kasali sa mga grupo ng mga cowboy na naririto, pinayagan pa rin ako ng mga organizer ng Rodeo Festival para subukan ang casting down game. Takot, kaba, at tila tulirong pakiramdam ang nangingibabaw sa akin. Hindi ko maiwasang tutukan ng tingin ng koral kung saan lalabas ang papatumbahin kong baka. Naitanong ko tuloy sa aking sarili, ano ba itong pinasok ko? Lalabas na yung baka. Hindi ko alam gagawin ko ba sa susugurin ko siya. Sa paglabas ng baka, alam ko isa itong laban na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Ibinaling ko lahat ang aking atensyon upang mapatumba ang nagwawalang baka. Hindi ko agad nasilo ang baka gamit ang aking laso. Di hamak na mas mahirap palang siluin ang isang tumatakbong baka kumpara sa isang kahoy na hindi gumagalaw kung saan ako nag-ensayo. Kasabay ng pagtakbo ng baka na kailangan kong hulihin, 5 minuto lang ang ibinigay sa akin para siya ay patumbahin. Kitang-kita ang pagiging agresibo ng aking kalaban, kaya naman alam kong hindi ito magiging madali. Wala pang 2 minuto nang mahulog sa mga kamay ko ang baka. Sige, bibilangan ka na. Okay. Oh! Tingnan natin kung anong decision ni Leo Gosum. Palakpakan natin si Mike. Maliban sa tuloy-tuloy na pagkabog ng aking dibdib at panlalamig ng aking buong katawan, lumakad ako papalabas ng arena nang walang anumang pilay o galos. Swerte ako kung tutuusin. Okay, kakatapos na namin. Wala pang 5 minutes. Within regulation naman yun, di ba? 5 minutes. Nanginginig pa yung kamay ko. Madumi. Actually, nakakatakot dun yung pag nag-charge sa'yo eh. Pero once na nahawakan mo naman, parang may feeling of safety kaya parang safe eh. Sa hirap na naranasan ko para ipanalo ang aking laro, naisip ko tuloy kung papaano araw-araw hinaharap ng mga cowboys ang mga bakang ito na bahagi ng kanilang trabaho. Kahit malagay sa peligro ang kanilang buhay, ito lang ang alam nilang kabuhayan para sa kanilang mga pamilya. Ganito ang buhay ng mga balod cowboys na nagbabaka sakaling manalo sa professional category level. Halos lahat sila ay hanap buhay ang pagiging cowboys sa mga rancho. Iniwan ko sandali ang rodeo festival.
Ito ay para maikot ang masbate at makita ang lupang pinagkukunan ng kabuhayan ng mga cowboys na aking nakilala. Halos kalahati ng probinsya ay mga rancho o bakahan. Ilan daw sa mga pribadong rancho sa Masbate ay may lawak na umaabot sa 500 hektarya. Kwento pa ni Dr. Alex Agasid, veterinaryo mula sa Balud Cowboys. Imbes na nakakulong ang mga baka sa maliliit na kulungan o chutes, hinahayaan silang gumala-gala sa rancho. So far dito sa Balud, it is commonly practiced na yung extensive system wherein naka-graze lang yung mga cattle dun sa grazing area, sa mga grasses. Ang malalaking rancho raw sa Masbate, kagaya na lang kung saan pumapasok ang mga Balud Cowboys, ay tila napag-iwanan na ng panahon. Mahirap daw magpastol ng halos 200 baka. Kailangan daw ay magkakasama ang mga ito. Kung kaya't kapag may napahiwalay na isa ay kailangan itong habulin at isama sa iba. Bahagi rin ng trabaho ng mga cowboy sa rancho ay dalhin ang mga baka sa loob ng isang koral. Dito ay binibilang nila ang mga baka upang siguraduhing kumpleto at ligtas ang mga ito. Ayon kay Zoilo, isang cowboy na nakilala ko na miyembro rin ng Balud Cowboys at nagtatrabaho sa rancho, ang kaligtasan ng binabantayang baka ay mahalaga para sa isang pastol. Dito raw kasi nakasalalay ang kanilang kikitain. Makapagpanganak ka ng 10 baka, isa sa'yo doon. Sa ganitong klaseng bayaran, nasisiguro raw ng ranchero na naaalaga ang mabuti ng isang pastol ang kanyang binabantayang mga baka. Pero hindi ito laging pabor sa isang pastol. Pag nabatayan ka ng isang baka sa kanila, yung isang baka mong bayad sa'yo ng may-ari, kukunin nila yon. Kasi iniisip na hindi mo nalagaan yung baka. Nagkakahalaga ng 15 piso ang isang yearling o bakang may edad na 1 taon. Sa ganitong halaga, masasabing kumikita ang isang pastol ng 30,000 hanggang 60,000 piso kada taon o 2,500 hanggang 5,000 piso sa isang buwan. Ngunit hindi pa rin ito sapat para sa kanilang pamilya. Hindi sapat pa yun. Kung yun ang talagang asahan mo, mag-haulers ka lang, hindi talaga sapat yun. Babanding mo na kayo ng mga anak kasi may mga Kinakailangan pa ni Zoilo na humanap ng karagdagang kabuhayan upang hindi kapusin ng panggastos ang kanyang asawa at 3 anak. Kailangan may extra ka pang ibang matutunan. Gagaya ng magkangka ng palay o magpunta ka sa laot, sama ka sa maglalaot ka, manghuli ng isda, magbibinta. Yun lang, extra income ko. Subalit kahit daw may sideline na si Zoilo, dumarating pa rin ang oras na walang-wala sila ng kanyang pamilya. Minsan din, nagigipit din. Minsan nakakaraos din. Naghahangad man siya ng maginhawa at komportabling buhay para sa kanyang asawa at mga anak, hindi pa rin daw niya maiwasang mawala ng pag-asa na makaahon pa sila sa hirap. Sa ganitong trabaho ko, siguro hindi na siguro mag-aangat ang buhay ng pamilya ko. Pero hanap rin ako ng paraan sa pamilya ko na kahit paano, hindi rin kayo mahihirapan. Kaya naman tuwing sumasapit ang taunang Rodeo Masbateño Festival, hindi nagdadalawang isip sumali si Zoilo at ang kanyang grupo na Balud Cowboys. Kasi nung manalo ka sa rodeo, parang may extra income ko na rin doon kasi gawa nung bawat event mo na mapalunan, binibigyan ka naman ng ng extra doon. Kung magtatagumpay si Zoilo at ang Balud Cowboys, malayo ang mararating ng mapapanalunang gantimpala. Ipabili ng bigas, sa loob ng bahay, sabon, gano'n. Kasi dito lang naman sa amin, pagkain lang naman ang binibili, bigas lang naman. Sa ilang taon niyang pagsali sa rodeo kasama ang Balud Cowboys,
Wala ni isang bakas ng takot o kaba sa mukha ni Zoilo. Dahil para sa kanila, normal ang makipagtagisan ng lakas sa rumaragasang baka. Isa na siguro ito sa mga pinakamalakas na bakang napanood ko rito sa arena. Makalipas ang ilang segundo ng pakikipaghabulan sa baka, ay nangyari ang hindi maiwasan.